first role niya sa Jimmy, ano yata siya ng brother siya ng Jessie. Ano, hindi pa ano sa kanya yung ano umabot din daw sa puntong nawalan ng interes si Daniel na ipagpatuloy ang pag-aartista. It was actually the late Douglas Quijano who discovered Daniel. He was bringing in some talents. And then one day, he texted me, sabi niya, ano, Abby, may papakilala ko sa'yo, anak ni Carla Estrada at Romel Padilla. Schedule natin ng BTR. So, dito daw, schedule muna natin ng BTR. And then, medyo awkward stage na kasi siya. No? He was 14, I think. Saka that time, medyo hindi ko siya talaga nagsasalita. Tinatanong ko siya nun, gusto mo ba talaga mag-artista? Kasi hindi talaga siya nagsasalita. Gusto naman daw niya, siguro nahihiya lang. Nahihiyain siya mag-gossip. Ayaw niya naman, ano gagawin ko? You have to read the script as audition on camera. Then, ayoko niyang kita. Pero dahil sa desisyong magtsaga at maghintay para sa kanyang big break, hindi nagtagal ay nabigyan din siya ng pagkakataong ipakita ang sarili niyang kakayahan sa programang Growing Up. Katambal si Catherine Bernardo. For growing up, so nag-start doon, nakita namin, ang lumalaki yung fan base niya. Nakita namin sa kanyang charisma iba. At tinawin talaga siya. Hindi namin alam talaga na ito si Daniel lalaki. Ganyan. Yung chemistry nila yan. Ni Catherine. Pagkatapos nito, hindi na napigilan ang pag-ingay ng kanyang pangalan at pagdani pa ng kanyang mga taga-suporta. Kaya naman, agad siyang nagkaroon ng sariling album. Sinundan ito ng kanyang kauna-unahang primetime teleserye kasama si Catherine, ang Princess and I, na naging certified top rater. Kaya naman lahat ng kanyang paglabas sa telebisyon, inaabangan, pinag-uusapan at nag-trending sa Twitter. Lahat ng motion, minuto. Actually, we were shocked nung nagkaroon kami ng a lot of bookings even before Princess and I, marami na siyang bookings na out of town. So they had to close some of the malls and have to start the show talaga because nag-stampede na and also tapos talagang dadayuhin. Kaya naman lahat nagtataka, ano nga ba ang meron si Daniel na wala ang ibang aktor sa kanyang henerasyon? I-compare mo sa iba nga, kakaiba si DJ at mabait siya sa mga fans niya. Parang sinakonsider niya as friends yung mga fans niya. Kaya yun. Well, unang-una, I think, atid sa pagiging patuloy ni Daniel, napakalakas ng dating niya sa mga bagets na meron kasi siyang certain charm na parang hindi mo may paliwanag. He is exceedingly handsome, boyishly handsome like that. And the smile is enigmatic. It captures you from the heart. I don't know, pero he's magical. He's one and only. And because the public just can't get enough of Daniel Padilla, kasama ang kanyang kapartner sa tagumpay na ito na si Catherine, mapapanood na ang kanilang phenomenal love team sa pinaka-nakakakilig na pelikula ng taon mula sa Star Cinema, ang Must Be Love. Hello, girl. At ngayong hapon, the biggest star of his generation, the most wanted crush ng bayan, Daniel Padilla. Live! Maraming salamat, Daniel. May ilang katanungan lamang. Una, there's a price to pay, there's a price to success. Walang tulog, walang kang private life. Is it worth it? Pangalawa, in a press conference, I think it was reported na ikaw at sa Catherine ay tinanggap na nasa mutual understanding stage na kayo. Nasaan nga ba kayong dalawa? At kanina sa ASAP, mga kaibigan, habang ikay kumakanta, merong isang tagahanga na hindi nakapagpigil at umakyat ang entablado at hinalikan ka sa lips. Tanong, ano ang iyong naging reaksyon at ano ang naging reaksyon ni Catherine? Pang-apat, katatapos pa lamang ng interview ng ating kaibigang si Bibi Gandang Hari. At pinag-usapan yung acceptance, yung kanyang pagkatao, ang pamilya. Ano ang iyong reaksyon
Ano ang iyong iniisip tungkol kay Didi Gandanghari? Mga kaibigan, ang mga kasagutan. Pagpabalik po.